Mga ka-Republic, ngayong abot kamay na ng Barangay Ginebra ang kampyonato, may mga naglalabas ang issue tungkol kay Poy Eram at kay Randy Jefferson. Sabi ng mga Marites, baka raw bitiwan na ng talk and text si Poy. At ito namang si Jefferson, di umano'y may iniinda raw injury. Sa ganda ng performance ni na Scottie Thompson, Stephen Holt at Japit Aguilar plus ang kanilang import na naglalaro kahit may dislocated thumb, mukhang hindi na sila mapipigilang sungkitin ang titulo. May dalawang pagkakataon ng Ginebra para maibulsa ang kampyonato, ang Game 6 bukas at ang Game 7 kung kailangan pa. Pero ang gusto ng mga fans, tapusin na bukas, huwag nang bigyan ng pagkakataon ang mga bataan ni Chot Reyes. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nang makadalawang sunod na panalo ang Ginebra laban sa Talk and Text upang makaabante sa final series, sa post-game interview ay di matapos-tapos ang papuri ni Tim Cone kay Scottie Thompson, ang naging best player of the game sa Game 5. Si Scottie ang pinaka-consistent sa lahat ng locals ng Ginebra at kung magtutuloy-tuloy ang Gin Kings na maiuwi ang corona, walang duda siya ang tatanghaling Finals MVP. Lutang na lutang ang husay at effort ng Perpetual Altas product sa Game 5, lalo na sa crucial minutes kung saan ay gumawa ng run ang Ginebra. Sa magkakasunod na sequence of offensive plays, literal na inilagay ni Thompson sa kanyang mga kamay ang magiging resulta ng Game 5. 6 na magkakasunod na puntos ang kanyang iminarka, and after ng defensive stop sa opensa ng Talk and Text, si Justin Brownlee naman ang namuwersa ng puntos laban sa depensa ni RR Pugoy. Sa maagang parte ng final series, naging epektibo si RR Pugoy na depensihan si Brownlee. Ngunit nabasa na ni JB ang kilos ng TNT guard, hindi na siya nito kayang pigilang mag-isa. Nang makuha ng Ginebra ang panalo sa 5-butal Game 5, sinabi ni Tim Cone, ang kalawit rebound ni Scottie Thompson sa dying minutes ang isa sa naging susi ng kanilang panalo. Very crucial kasi na nasecure ng Ginebra ang possession sa yugtong iyon, dahil kung nakuha iyon ng TNT at naka-score ang mga ito, malaki ang ipag-iiba ng complexion ng laban. Magkakaroon pa ng chance ang tropang Giga kung di nakalawit ni Scottie ang bola at di natin masabi ang breaks of the game. Anyway, after ng Game 5, nakitang nag-uusap sina Poy Eram at Al Francis Chua. Kaya umentra na naman ang mga talangka, pinalalabas na may sikretong usapan sina Eram at ang Ginebra Team Governor. Ito kasing mga talangkang ito mahusay humabi ng kasinungalingan. Basta nananalo ang Ginebra, magmamarites ang mga yan at gagawa ng kwentong barbero. Sangayon kay Snow Badwa, si Poy Eram daw mismo ang unang lumapit kay Al Francis Chua. Di umano'y nagsorry lang naman ang TNT Bigman sa mga pantotaunting sa Barangay Ginebra. Nasiguradong naunawaan ng mabait na team governor, lahat ay parte lang ng laro, may kantsawan at asaran. At alam naman nating lahat, bugbog na bugbog din si Poy Eram sa kantsaw ng mga Ginebra fans. Merong matataba ang utak na binigyan din ng ibang kahulugan ang nakitang pagyakap ni Poy Eram sa team governor ng Barangay Ginebra. Nagsisimula na raw magpalakas si Poy Eram kay Boss Al Francis Chua. Mukhang natutunugan di umano ni Poy na pasisibati na siya ng Talk and Text pagkatapos daw nitong awayin si Glenn Cobuntin at magwala sa MOA, na nasundan pa ng pakikipagsagutan nito sa kanilang coach. Pumoporma na raw si Poy Eram na magsipsip kay Al Francis Chua dahil gusto di umano nitong lumipat ng kupunan, kundi man sa Ginebra ay sa dalawa pang team ng SMC. Pero ang lahat pong yan ay mga espekulasyon pa lamang. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. At ang ganyang chismis, tiyak na gagamitin na naman ang mga talangka once na naging dahilan ulit si Eram ng pagkatalo ng Talk and Text sa Game 6. At di may tatanggi, nasa disadvantage position ngayon ang Talk and Text after ng sagutan ni Poy Eram at Chot Reyes na nangyari noong Game 5, kung saan nga ay nasabi ng TNT coach,
Kung di ko siya mapagsabihan, di siya na lang ang mag-coach. Samantala, sa gitna ng mga papuring tinatanggap ngayon ni Justin Brownlee dahil sa tapang nitong maglaro pa rin kahit may injury, lumutang ang balitang may injury rin daw si Randy Jefferson. Iyon daw ang dahilan sa pagbaba ng performance nito dito sa final series. Di umano'y mayroon itong hamstring injury na nakuha pa raw nito noong semis kontra sa Rain or Shine. Ayaw itong paniwalaan ng marami. Si Stephen Holt daw ang talagang injury ni Jefferson. Na-check daw ni Holt ang galawan ng former NBA player kaya hirap na hirap itong umiskor. At pag di gumana ang opensa ng TNT Import, hirap na ang Talk and Text. Nakuha man niya ang kanyang pangatlong Best Import Award, mukhang mabibigo siyang makuha ang kanyang pangatlong titulo sa PBA, na magiging pampito naman ni Justin Brownlee, isang PBA record na most number of championship para sa isang import. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, kabayang Rubin Dolor mula dyan sa Bawan. Shoutout sa iyo, idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Enrico Guzman, isa pang taga-Bawan na nasa Belgium naman ngayon. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, Eduardo Rondina. Shoutout sa iyo, idol. Maraming salamat sa panonood. Sa iyo rin, shoutout Franklin Narbato. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, Johnny Junior Chang. Sana nga maging mas aggressive sila mamaya. At sa iyo rin, shoutout Marlene Gilioran. Shoutout sa iyo, idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Nawi Danganan. Sana higpitan pa sa Game 6. Sa iyo rin, shoutout Sara Rivera. Shoutout sa iyo, idol. Salamat sa panonood. Sa iyo rin, shoutout Renato Rosario. Hinebra ito noon pa. Yes, shoutout din sa iyo, Merson Kabadi Vlog. Mula naman dyan sa Oman. Ingat ka dyan, kabayan. At sa iyo rin, Barako Mandirigma. Kaya nang kunin bukas, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Jane Manangkil. Shoutout sa iyo, idol. Salamat lagi kang nariyan. At sa iyo rin, Diana Arinton mula dyan sa Mandaluyong City. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.